Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and darkness fades when you are near. And hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Baptist mga kapatid versus UPC. So ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na hindi mawawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Again mga kapatid, ang topic natin, patutunayan ng ating affirmative na hindi mawawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. So affirmative natin dito si Pastor Dino Diaz ng Baptist. Negative naman si Brother Ron ng UPC mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes presentation. Same din sa rebuttal, 10 minutes yon. At every cross-examination, meron tayong 7 minutes mga kapatid. Same din sa second cross. Meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, yung standard rules ng Russia TV ito. So summarize ko na lang dahil hindi naman sila bago sa ating platform. Yung ating rule number 1, yung limit sa pagsagot, yung 20 seconds. Rule number 2, yung close-ended question or categorical. Dapat sumagot muna bago tayo mag-explain. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin kung hindi nyo masagot ng direkta ang tanong. Rule number 4, kung ano ang tanong yun ang sasagutin. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand doon lang kayo dapat magtanong sinilatan ng katunggali. Pero kung sumasagot, okay na, okay pa din yan. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. So minus 1 minute sa time niya. Birang-bira kung magbigay ng warning. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance, kasama dun yung mga pagmumura na alam natin. At rule number 9, no challenge question. At rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive question or personal question. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng karagdagang rules kung ito lang ay kinakailangan, parang mga first impression mga kapatid. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic.
one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer na din sa debate na ito. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Nakamute ka ta, bro? Yes po, sumasang-ayon po ako. Okay. At yung ating negative, sumasang-ayon ba? Yes, sumasangayon din ako, Mr. Moderator. Yes, okay. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, isang mapagpalang gabi sa atin lahat. Ako po si Pastor Dino Diaz o kilalang Brother Dino Diaz. No, ako po ay titindig sa paksang aming napagkasunduan ni Brother Ron. No? Muling paghaharap po namin na ang paksang ito ay papatunayan ko na ang tao ay hindi mawawala, no, sa kaligtasan ayon po sa Biblia. Ngayon nabuo po itong pag-uusap na ito dahil ay ginusto naming dalawa na mapag-usapan kung ano ba talaga ang kaligtasan. Alin yun bang tao mawawala o hindi mawawala? At samahan po ninyo kami sa magiging magandang talakayan at i-observe po nating mabuti ang bawat puntos kung alin ang katotohanan. God bless at magandang gabi sa atin lahat. Okay, at ang negative din. Okay, so isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid, viewers and listeners. No? Apat na beses na ho ito na pag-uusap namin ni Pastor Dino. So sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay isang negatibo sa paksa. So si Pastor Dino din ang naghamon sa akin ng ganitong paksa. No? So reminders lang sa mga nakikinig, tama yung sinasabi ni Pastor Dino. No, dapat consideration sa inyo, mga kapatid, na yung dalawang nagdidebate ngayon ay parehong nananampalataya at pareho ding nangangaral ng kaligtasan o nagsishare ng kaligtasan. So nagkataon lang, mga kapatid, na magkaiba lang kami ng approach. So itong once save, always save sa Tagalog, mga kapatid, no? Sa sandaling na iligtas na, ay laging ligtas. So, tama ba ito, mga kapatid? Always, at all times. Tama ba ito base sa pananampalataya ng isang tao? So, naka-highlight yung paksa, mga kapatid, no? Base sa kondisyon ng pananampalataya ng isang tao. So, once again, welcome po tayong lahat and God bless to all. Okay, mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. At kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming, mga kapatid. So, bigyan ko ng 10 minutes, Pastor Dino, sa iyong patutunayan na ang hindi mawawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Pa-mute mo na, Brother Ron. Your time starts now, bro. Ayun, meron po tayo, magandang gabi sa ulitin, mga kaibigan. Magiging maganda po ito. Pakinggan nyo pong mabuti. Bakit tayo, no, ay hindi naniniwala na mawawala ang tao sa kaligtasan, ang paksa, hindi mawawala ang tao sa kaligtasan base sa condition, no, sa condition ng kanyang pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang pananampalataya ng tao, once na ikaw ay sumampalataya, wala na pong condition yun. Kundi siguro yun. Ang faith ay nangangahulugan pong put your trust in Christ or in God alone. So kung naibigay mo na po yung buong pagtitiwala mo, hindi mo na mabawi yun. Walang bawian. No? Once na hinawakan na ng Panginoon yon, garantisado, hindi bibitawan ng Diyos sapagkat maraming talata sa Biblia. Dito tayo magsisimula sa talatang ito, no? Na ating babasahin sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 13. Ganito po ang ating mababasa. Kung hindi man tayo tapat, sabi po dito ni Apostle Paul, kung hindi man tayo tapat, no? Kung hindi man tayo tapat
no, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. So, napakaganda po mga kaibigan na sinabi po ni Apostle Paul na kahit hindi tayo matapat sa ating sarili, ang Diyos ay mananatiling matapat doon po sa kanyang binitawang salita. Kung sinabi ng Diyos, hindi ka mapahamak, tiyak hindi ka mapahamak. Kung sinabi ng Diyos, no, langit ang destinasyon mo, tiyak langit ang destinasyon mo sapagkat ikaw ay sumampalataya. Yan ang mababasa sa Biblia. Wala pong sinabi ang Panginoon, no, na ang niligtas ko, ito ang kondisyon. Kailangan manatili ka sa mga mabubuting gawa upang no, manatili ang kaligtasan na natanggap mo. Wala pong ganong mababasa sa Biblia. Bagkos, no, ang mababasa po sa Biblia, paki-remind po ako pag 3 minutes na Brother Russia. No, ay pag sinabi pong meron tayong tatlong detalyadong argumento base sa Biblia kung bakit hindi mawala ang kaligtasan ng taong tunay na nanampalataya. No? Una, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi sa sariling gawa. No? Yung kaligtasan po, ipinagkaloob na walang bayad. Yun ay libre. Kaya hindi ka sisingilin doon sa kondisyon na yon. Bakit po? Libre yan. Hindi mo yan pinaghirapan. Kaya walang may mawala sa iyo sapagkat binigay ng libre. No? Walang bawian. Yun ang ibig sabihin po ng kaloob, regalo. Yung regalo, magkakasala ka man doon sa nagbigay sa iyo, hindi niya babawiin. Bakit? Regalo yan. Walang kondisyon sa regalo. Tandaan po natin. Ayon sa Biblia, ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamagitan ng ating sariling kabutihan, no? Pagsisikap o gawa, kundi ito'y libreng regalo o biyaya mula sa Diyos, mga kaibigan. Dahil dito, hindi ito nakadepende sa ating kakayahang maging perpekto o hindi magkasala, kundi sa katapatan at pag-ibig ng Diyos na nagbigay, no? Na yun ay si Kristo para sa atin. No? Si Kristo yung gumawa, hindi po tayo ang gagawa. So ibig sabihin, tapos na ang paggawa ni Kristo ng kaligtasan, kaya wala ka pong part upang manatili ka na ikaw din ang gagawa. Bakit po? Pagmamayabang po yan. No? Ina-as if mo sa sarili mo na kaya mo ring iligtas partially ang sarili mo. Wala pong ganon. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay preserve sa taong tumanggap. Wala kang mababasa sa Biblia na ang kaligtasan ay hindi mananatili sa taong tumanggap. No? Ano po yung mga talatang batayan natin? Dito sa Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya, kayo ay nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi galing sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa upang walang sinumang makapagmalaki sa kanyang sarili. So, hindi involved ang sarili. Hindi mo magagamit yung gawa mo. Bakit po? Sa Panginoon, pagmamayabang po yan. No? Diyos lang ang may gawa, hindi ikaw. Kaya, ang tao ay hindi mawawala sa kaligtasan. Wala pong kondisyon. Wala pong sinabi dito, kaloob. No? Hindi po sinabi sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas, sapagkat kayo nanatili sa inyong pananampalataya. Wala. Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, no, ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Di po sinabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ay ang buhay. Datapwat ang kaloob, sabi niya, ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo at sa atin. Hindi po ganun kundi kay Kristo na Panginoon natin. Ang tagapag-ingat, ang tagapagligtas ay tanging kay Kristo lamang sa Diyos, hindi po ating sarili. Ang tagapagpanatili, yung kaligtasang ibinigay niya. No? Mananatili yung kaligtasan. Kaya wala kang mababasa na mawala. No? Kung ang kaligtasan, tandaan po ninyo, nakabase sa ating sariling lakas, tiyak na mawawala ito. No?
dahil lahat tayo ay nagkakasala at nagkukulang. Ngunit dahil ito'y regalo, mga kapatid, no, ng Diyos, ang kanyang pangako ay hindi magbabago at hindi matitinag siya mismo. No, yung binigay niya mismo sa atin ay siyang mananatili. Lahat ng kaligtasan, nakadefine po yan, preserve, mananatili. Yung ibinigay niya, tiyak, mananatili. Thank you. Number 2, bilisan na natin. Ang pangako ni Jesus, no, ng buhay na walang hanggan, malinaw na sinasabi ni Jesus na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang salitang walang hanggan, mga kaibigan, ay eternal, ay nangangahulugang ito, no, hindi matatapos, hindi mapuputol, at hindi mawawala. Si Jesus mismo ang nangakong protektahan ang kanyang mga tupa at walang sinumang makaagaw sa kanila mula sa kanyang kaaway, mula sa kanyang kamay. I mean, walang kaaway na makaagaw doon sa kamay ng Diyos. At wala mang ibang nilalang na makakaagaw, no, ng kanyang tupa doon sa kanyang pag-iingat sa kanyang kamay. Anong mababasa natin sa John 3:16? Makikita naman natin doon na hindi mapapahamak, mayroong buhay na walang hanggan, eternal, patuloy. Pag sinabing buhay na walang hanggan, unending, hindi walang end. So kung mawala yung tao na hindi nag-end, walang mababasang ganun sa Biblia. Yung mga tunay na ligtas, ha? Hindi yung ligtas-ligtasan lang. No? Sa John 10:27-28, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig at nakikilala ko sila. At sila'y sumusunod sa akin at binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila malilipol kailanman at walang sino mang-aagaw sa kanila mula sa aking kamay. Sabi po ni Jesus. Ang kapangyarihan ni Jesus na tinutukoy dito, mga kaibigan, ay higit sa lahat. Kung siya na ang may hawak sa ating kaligtasan, walang panganib, walang kasalanan o sitwasyon ang makapag-alis nito dahil ang kanyang pangako ay tiyak at matibay. Number 3, bilis-bilisan natin. Ang Diyos ay hindi nagbabago at tapat sa kanyang salita. Ang Biblia ay nagtuturo na ang Diyos ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya ay hindi tao upang magsinungaling o magbago ng isip. Ang desisyon niyang iligtas ang tao ay batay sa kanyang walang hanggang plano at pag-ibig. At hindi ito apektado ng ating mga pagbabago-bago at kahinaan, mga kaibigan. Ano bang mga talata? Mababasa po natin dito sa Numbers 23 verse 19. No? Sa mga bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao upang magsinungaling o ang anak man ng tao upang magbago ng kanyang isip. Siya may nagsasalita at hindi gagawin o nagsasalita at hindi tutuparin. Malakias chapter 3 verse 6, sapagkat akong Panginoon hindi ako makapagbabago, kaya't kayo ang anak ni Jacob ay hindi mapuksa. No? Pilipos chapter 1 verse 6, na natitiyak ko nga ito ang nagsimula sa inyo ng mabuting gawa at tatapos din ito hanggang sa araw ni Jesucristo. No? Kapag tinanggap natin ang kaligtasan, no, sinisimula ng Diyos ang isang gawain sa ating buhay na kanyang tatapusin dahil siya ay tapat at hindi niya iiwan o pababayaan ang mga taong kanyang iniligtas, mga kaibigan. Kaya hindi ka mawawala sa kaligtasan. Yung tao never mawala sa kaligtasan. Walang kondisyon. Okay po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Pastor Dino. Dako naman tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Ron, your time starts now. Okay, so unang tanong ko sa iyo, Pastor, no? Dito sa talatang John 10 verse 27-28, sabi ni Jesus Christ dito, I know them and they follow me. Sabi mo, malinaw kanina yung ang pinagdidiinan mo talaga, walang kondisyon. So napakalinaw yan, ha. Yung follow dito, naka-verb kasi yan eh. It is describe an action. Ginagawa. Ang tanong ko ngayon, kailangan bang gawin yung pagsunod upang manatiling ligtas? Yes or no? Ano? Bakit unang-una, brother, kung titingnan po natin dito sa John chapter 10, 27, 28, 29 hanggang 30, ay tinutukoy po dito mga tupa na. And verse 27, ang sabi po dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. At sila'y akin nakikilala. Kilala na po ito eh. Ang hindi tupa, hindi kilala. Ang tupa, ligtas na. Ang tupa, anak na. Kaya mali interpretation mo. Next question. Yes, again, ang pinag-uusapan natin dito, always save.
So, no ang answer mo, ibig sabihin pala, kung hindi kailangan, so optional. Pwedeng mag-follow, pwede ring hindi. Yes or no? No. Kasi po yung optional na tinutukoy mo, wala po nabilong sa kaligtasan. Kundi ang tinutukoy po dito ay pamumuhay ng taong nangaligtas. At ang pamumuhay, excluded po sa garantiya ng kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Bakit? Ang kaligtasan mananatili. Tandaan po natin. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, tapat sa pag-ibig, na yun ay hindi nagbabago. At sabi ng Diyos, hindi siya magbabago. At ang Diyos ay kaligtasan. Next question. Okay, just to confirm, pwede mag-follow, pwede ring hindi? Sa ang sagot ko, no. Bakit po, tulad ng aking sinasabi, excluded sa kaligtasan o sa kondisyon ng kaligtasan ang follow o hindi follow. Wala pong kinalaman ang follow o hindi follow sa garantiya o sa assurance ng kaligtasan na natanggap. Bakit? Una, ang Diyos ay kaligtasan at sabi ng Diyos, hindi ako nagbabago, hindi po pabago-bagong aking pasya, yung aking pag-ibig, ako'y laging matapat doon sa aking mga tupa, sa aking lingkod, sa aking mga anak. May mga pangako na hindi iwanan ng Diyos ang kanyang mga bayan, ang kanyang tao. Amen. Okay, next question. Doon pa rin sa John 10:27-28. Sino yung bibigyan ng walang hanggang buhay? Categorical ha? Letter A, yung nagsisunod sa kanya. Letter B, yung pwedeng sumunod, pwede ring hindi. Saan dyan? Categorical. None of the above. Bakit po? Wala pong sinabi, none of the above. 10 seconds. Bakit po? Wala pong sinasabi po dito yung nagsisisunod. Hindi po ganun ang pagkalagay. Kundi sila po yung nabigyan ng buhay na walang hanggan at ang garantiya, tupa na po sila dyan. Hindi po sinabi. Next question. Okay, next question. Malinaw. Iwan natin kaya dyan. So, next question. Tanggap mo naman na ang pinag-uusapan natin ay ang kondisyon ng tao sa kanyang pananampalataya. Ni-emphasize ko. Yes or no? No lang. Bakit? Included ang kaligtasan, hindi lamang pananampalataya. Kaya malinaw po sa Biblia, Brother Ron, na ang kaligtasan ng tao, sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi niya manatili siyang tapat doon sa pangako niya. Kahit hindi tayo matapat, ang Diyos ay manatiling tapat. Kung sinabi niyang ligtas ka, tiyak ligtas ka. Pag sinabi niyang mananatili, mananatili. Again, nag-stick pa rin ako doon sa paksa, no? Base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 13 na sinitas mo kanina. Sabi dito, makipagtiis ka sa akin ng kahirapan. Yung makipagtiis ba ito verse 13. Sige po. Verse 13. So, iisang konteksto lang yan, no? Doon tayo sa verse 3 kasi magkakasunod lang ito eh. Sabi dito, makipagtiis ka sa akin ng kahirapan. Ito ba makipagtiis conditional o unconditional? Hindi siya conditional kung kaligtasan po ang pinag-uusapan sapagkat sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verses yung heading po dito, mga mabuting sundalo ni Kristo. So ibig sabihin, mga ngaral ang tinutukoy dito, matagal na silang say bago pa sila maging mga ngaral, brother. Kasi pag sinabing mga ngaral, equip, na-sent out na po sila. Kaya ang sabi dito sa verse 13, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya may kaila ang kanyang sarili. Yung kanyang sarili, yan ang katawan, iglesia. Next question. Again, ang base sa paksa, base sa kondisyon ng pananampalataya ng tao. Ang follow-up na tanong ko, yung makipagtiis, pwedeng gawin o pwedeng hindi? Categorical. Pwedeng hindi. Meron Okay. kasing pagtitiis sa wait lang, huwag ka munang sumabat, bro. I have 30 seconds or 22 seconds, no? Ngayon, pag sinabing pagtitiis, meron pagtitiis in memory. Meron pagtitiis through action. So kung memory, hindi na yon nagawa, brother. So ngayon, kung titingnan po natin, dito po walang pong pagtitiis sa pananampalataya na tinutukoy po dito, brother. Kundi, ang tinutukoy po dito, mabuting alagad ni Kristo. Ngayon, may pangako po dito sa verse 13 na kahit hindi daw matapat yung mga alagad, ang Diyos ay magiging mananatiling matapat sa kanyang pangako. Kung ligtas talaga, hindi mawala. Next question. Okay, next question. Ang tapos ng naligtas, what if ang tapos ng naligtas nakagawa ng
sa laman, no? Tulad ng kalibugan, ligtas pa rin ba siya? Yes or no? None of the above. 10 seconds. Bakit po una, ang kalibugan, brother, hindi po ng kaligtasan kung malibog ka. Hindi ka dyan naligtas dahil malibog ka. Ang kaligtasan, brother, yan ay regalo. Hindi dahil malibog ka or malibog ka. Walang kinalaman kung malibog ka. Next question. Okay. Yun ang sagot mo eh. Sige, next question. Kapag sinabing faithful Christian ba, Christian na nanatili sa pananampalataya upang manatiling ring ligtas? Yes or no? Alin? Loaded. Paki-clarify. Okay. Sige po. Paki-clarify. Loaded. Kapag sinabing faithful Christian, ito ba'y nananatili sa pananampalataya upang manatili ring ligtas? Yes or no? No. Bakit po? Ang faithful po, hindi po yan ibig sabihin nanatili sa pananampalataya. That's not part of definition ng pagiging faithful. Ang faithful, makikita po natin dito, brother, matapat. Pagiging matapat, yun ang faithful. Hindi po doon mananatili sa kaligtasan. Wala pong ganon. Mananatili sa pananampalataya. So, ibig sabihin, dahil ang Diyos ay faithful, mananatili sa pananampalatayang Diyos. At time na? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang presentation, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Clef. Kalamba, pwede sumabay siya sa amin sa linggo 7 ang magpapatay sa amin, pwede siya idagdag si Ron papuntang Gimaras. Pero din kay Gerwin Busalanan, mga anti-osas, makinig kayo para maging osas na kayo. Pero din kay Eme Alfonso, daming osas dito oh. At Samson Rusin, wala daw mababasa na ang manatili lamang ang maligtas. Mateo 24 verse 13, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Shoutout din kay Pastor Jeremy Amlon. Congratulations na in advance, Pastor Dino Diaz. Osas lang malakas. Shoutout din mga kapatid kay Aladin Gregorio. Ano ang ililiko ni Ron sa presentation ni Pastor Dino? Malalaman natin. Shoutout din mga kapatid kay Velarde Andres Jani. Dino, ayaw mo bang isali ang patay, ang pananampalataya, walang gawa? Shoutout din mga kapatid sa ating Saved by Grace. Ayan. So mga kapatid, dako tayo sa negative presentation. Brother Ron, your time starts now. Okay, so once again, magandang gabi sa lahat, no? So malinaw mga kapatid, ang topic natin dito, patutunayan na hindi mawawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Napakalinaw ito mga kapatid, no? So actually given na ho mga kapatid na kanina sa intro pa lang, pareho na kaming nananampalataya mga kapatid, mga kaibigan, no? Pareho kaming nananampalataya at pareho rin kaming nangangaral ng kaligtasan. Ang kaibahan lang namin yung pag-approach paano mag-preach ng kaligtasan, no? Kasi sa kanila ito ay tinatawag natin na passive teaching, kumbaga. So tinanong ko siya doon, ito resulta ng cross-examine ko sa kanya. Kasi hindi tayo nawawala sa sa paksa base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. So talatang John 10 verse 27 to 28, tinanong ko siya, yung follow ba dito? Naka-verb kasi yan mga kapatid. Ano ba ang verb? Describe an action. Ginagawa. Ang tanong, kailangan bang gawin yung pagsunod upang manatiling ligtas? Ang sabi niya, no. So, if no, nag-follow up question ako sa kanya, kung hindi kailangan, so optional. Pwedeng mag-follow, pwede ring hindi. Kasi nga, walang kondisyon ng always save. Para sa kanila, walang kondisyon. Pwedeng mag-follow, pwede ring hindi. Anong klaseng nananampalataya kayo? Optional lang ang pagsunod. Tapos, ang linaw ng sabi ng Panginoon Jesucristo, I know them and they follow me. Ang linaw mga kapatid. Kilala niya. Sino yung kilala? Yung mga nagsisunod sa Kanya.
O ngayon, pwedeng mag-follow, pwede ring hindi. Saan ba nyo ilalagay yung I know them? Sabi ni Jesus Christ, I know them. Tapos pwede mag-follow, pwede ring hindi. Ba't ganun? So, then nag-follow up question ako sa kanya, sino ba yung nabibigyan ng walang hanggang buhay? Categorical. Letter A, yung nagsisunod sa kanya, o letter B, yung pwedeng sumunod, pwede rin hindi. Ang sabi niya, none of the above. Ang nakasulat doon, yung nagsisunod. I know them and they follow me. Malinaw naman yun. Ibig sabihin, kung hindi susunod kay Kristo, ligtas pa rin. Always saved pa rin. Tapos, I know them and they do not follow me. Ganon ba mga kapatid? Ganon ba ang pag-apply ninyo sa mga talatang ginagamit ninyo? Ganon ba? Tinanong ko siya, tanggap mo naman na ang pinag-uusapan natin ay ang kondisyon ng tao sa kanyang pananampalataya. Yun kasi ang topic. Ang sabi niya, no. Yun ang topic na pinag-usapan natin. Kasi nakasulat ito yung kaligtasan. Hindi nawawala sa paksa yung terminong kaligtasan eh. May condition lang. Sabi niya, no daw. So yun ang topic. Again, mga kapatid, pareho kaming nananampalataya dito. Pareho kaming nangangaral ng kaligtasan. Hindi natin pinag-uusapan dito yung kondisyon ng Diyos. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, kondisyon ng tao base sa kanyang pananampalataya. Correct? Kasi given na yung kondisyon ng Diyos eh. Sino bang hindi gusto ng eternal life? Parang ang gusto niyong sabihin, kami lang ang basa niyan. Kami lang. Kasi anti-usas kayo. Yun ba ang ibig niyong ipaiwatig? Ang malinaw naman yung one save, always save. Yung always save, doon ako humuhugot eh. Kasi yung always save, doon patungkol yung sa taong sumasampalataya. Kondisyon nga yung tao ng pananampalataya, always save pa rin ba? Tinanong ko siya, ang tapos ng naligtas ay nakagawa ng laman o tulad ng kalibugan. Ligtas pa rin siya. Yes or no lang ang gusto kong marinig. Sabi niya 10 seconds daw. Akala ko ba walang kondisyon? Pwede niyang sagutin ito ng yes eh. Kasi wala nga kondisyon eh. Bakit 10 seconds? Kasi alam ni Pastor Dino sa kanyang isip na mahirap sagutin ang ganitong tanong doon sa unconditional usas ninyo. Correct? Tapos tinanong ko pa siya, kapag sinabi faithful Christian na nanatili sa pananampalataya upang mananatili rin ligtas, sabi niya no. Ibig sabihin, yung faithful hindi tunay na ligtas. Akala ko ba usas kayo? Tapos ang faithful Christian hindi tunay na ligtas. Ano ba yan? Ang hirap ng ganito mga kapatid. No? Ngayon, again, base sa paksa, naka-highlight talaga yung kondisyon ng tao sa kanyang pananampalataya. Kasi, ang Tagalog ng one save, always save, sa sandaling naligtas na, ay laging ligtas. Laging ligtas. Diyan tayo magtatagpo kung ligtas pa rin ba siya base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Sa akin, sa sandaling naligtas, ay posibleng mawala pa rin sa kaligtasan ang tao. Kasi ang tao ang nawawala sa kaligtasan. Ang kondisyon ng Diyos na eternal life ay ino-offer niya. Yan sa mga nananatili sa Kanya. Kung ikaw ay hindi na mananatili, unconditional, base sa kondisyon ng pananampalataya mo, ay ikaw mismo ay matatapong katulad ng sanga at ihagi sa apoy at mga susunog. Malinaw dito, no? Yung sa John 15 yata. Maliban na kayo mananatili sa akin, baka mag-react si Pastor Dino dito. Base sa verse 5,
hindi ka talaga magbubunga, wala kang magagawa kasi hiwalay ka sa kanya, hindi naman issue sa akin yung ano kay Kristo kasi ako naniniwala din na kapag ako hiwalay kay Kristo ay wala talaga akong magagawa. Wala naman tayong tutol diyan. Ang issue natin yung kondisyon niya. Ang issue diyan yung pagpanatili mo. Kondisyon yun eh. Free will mo yun eh. Kaya nga sinabi diyan sa verse 6, pagkasunod na verse, kung ang sino man ay hindi manatili siya ay matatapong tulad ng sanga. Ba't pa niya sasabihin yan? Kung ang tao ay always saved talaga. Kaya nga eternal life ang kondisyon ng Diyos ay given na sa usaping ito dahil pareho tayong nananampalataya. Ang issue dito, always saved ba talaga? Always saved ba yung tao? Base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Tama mga kapatid? Kasi pareho kaming nananampalataya dito, kaya nga kami nagdidebate eh. Kahit sino bang hindi gustong eternal life? Ang issue dito, yung sa kanya unconditional. Wala talagang gawin ang tao upang manatiling ligtas. Yung pinagsasabi niya kanina, kondisyon niya ng Diyos eh. Bakit may nakausap ba kayo na nagsasabi na ang Diyos ay sinungaling? Wala naman, di ba? Pareho tayong nananampalataya dito. So, ang issue nito, yung pananampalataya ng tao base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Ang linaw kanina, yung sa John 10:27-28, wag mo na balikan to Pastor Dino kasi gibang-giba na ito. Yung follow dito, naka-verb yan, describe an action. Conditional talaga yan. Kailangan gawin ang pagsunod upang manatiling ligtas. Isayo, no. Lalabas, pwedeng mag-follow, pwede rin hindi, iligtas pa rin. Yan ba ang osas na pinapangaral nyo sa tao? Ibig bang sabihin kung mangangaral kayo ng osas sa pulpito, sasabihin ng tao, Pastor, ligtas na ba kami? Ewan ko sa inyo. Basta ako na nangaral ako ng osas. Diyos lang nakakaalam. Kasi sa inyo, pwedeng mag-follow, pwede rin hindi. Ibig sabihin, disobey now, obey later, obey tomorrow, disobedient again now, obey again, tomorrow, disobey na naman. Ganyan ba kayo mananampalataya? Yan ba? Always save. Mga kapatid? Okay, dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative Pastor Dino ng Baptist. 7 minutes, Okay. your time starts now. Okay. Yun, kasi ang paksa natin, Brother Ron, eto, hanapin ko ang paksa natin. Ang pananampalataya, no, ay ang tao ay mananatili sa pananampalataya base, tingnan nga natin. Eto. Okay, tingnan natin. Ang tao, ayan, hindi mawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. So doon tayo nakaangkla sa salitang pananampalataya. Ito yung aking tanong. Sa Biblia, ang pagtitiwala mananatili o ang pananampalataya mawawala ang mababasa sa Biblia? Pakiulit na nga. Okay? Kasi ang debate natin ay nakaangkla doon sa pananampalataya, Brother Ron. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, alin ang mababasa o nasusulat sa Biblia? Mawawala ang pagtitiwala o mananatili ang pagtitiwala? Kasi para sa akin, post dilemma na yan eh. Objection, moderator. 10 seconds lang. Objection. Okay, Okay, nag-object muna ako eh. Proceed. So ngayon, moderator, kung mag 10 seconds lang naman siya, huwag siyang masalita ng false dilemma kasi ipapa-emphasize ko sa kanya ang salitang false dilemma. Paano naging dilemma ang confirmatory question? Okay. So, Bro Ron, magka-counter object ka or proceed ka na sa 10 seconds. 10 seconds ako, Brother Rasha. Okay, so ito, 10 seconds ito, proceed lang. Kasi ang topic natin ito,
hindi naman nawawala yung yung terminong kaligtasan. Ang issue dito, hindi ba mamawala ang tao base sa kondisyon ng Next kanyang pananampalataya? Yun ang pinag-uusapan natin. Question? So hindi mo po, hindi, nag-object ka kasi post dilemma, bagkos hindi mo naunawaan yung tanong. Nag-conclude ka na post dilemma, pero hindi kaligtasan ang tanong ko sa iyo, kundi pananampalataya, pagtitiwala. Tanong, mababasa ba sa Biblia, letra por letra, mananatili ang pagtitiwala? Mababasa o hindi mababasa? Kategorika. Siyempre, yung nananatili, mababasa. Objection, moderator. Objection. Okay. Malinaw naman, moderator, yung categorical. Okay. Ano nga po, paki-orient ulit si Panderon. Ang tanong ko, ito, wait lang. Ulit. Ang tanong ko, alin ang mababasa ba sa Biblia na mananatili ang pagtitiwala? Yes or no, categorical. Yes or no? Okay. Bro Ron? Yes, mananatili ang pagtitiwala kasi yung tunay na nananatili, yun yung totoong nananampalataya. At saka, ang pananampalataya ay may kaakibat na gawa yun. So, hindi yun unconditional. Kontra yun sa stand mo. Next question. Sabi mo, ang mananatili, yan yung tunay na nananampalataya. Kamo. So sa magkatuwid, nag-agree ka, brother, na yung tunay na mananampalataya, mananatili talaga yon. So tanong ko sa iyo, yun bang niligtas ng Panginoon? Tunay pa na mananampalataya yon o peking mananampalataya yon? Tunay yun kasi nananatili. Tunay yun kasi nananatili. Ang tindig mo kanina, walang kondisyon. Ano bang sabi sa John 15? Yung nananatili. 'Di ba? Kung hindi ka nananatili kay Kristo, saan ka ba itatapon? 'Di ba? Sa apoy? Next question. Sabi mo, yung mananatili ang kaligtasan, mga tunay na mananampalataya yon. At yung iniligtas ng Panginoon, mga tunay na mananampalataya yon. Kung tunay na mananampalataya doon, sabi mananatili at hindi kondisyon sapagkat mananatili. At tunay yun, sabi mo, na iniligtas ng Panginoon sapagkat tunay na mananampalataya yon. So tanong ko sa iyo, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Yun lang nga malinaw. Tama yung Yes sagot or no? ko kasi Objection, moderator. Okay. Yes naman kasi nga ang nagtatagpo tayo doon sa unconditional mo. Hindi naman ako always save ang minamin ko yung hindi against ako sa one save always save. Kasi ang tunay na ligtas nananatili talaga 'yan. Sa inyo hindi kasi kahit hindi kayo sumunod, ligtas pa rin kayo. Okay, next question. Sabi mo kanina, may mababasa sa Biblia na mananatili yung pananampalataya. At yung nanatili ang pananampalatayang iniligtas ng Panginoon ay tunay talaga yung nanampalataya. Ngayon, dahil sabi mo tama yung sagot mo na yon, na yung pananampalataya mananatili at yung naligtas po doon ay tunay na mananampalataya. So itong aking tanong sa iyo, may iniligtas bang peke ang Panginoon o wala? Wala. Siyempre, alam Amen. ko na kasi wala naman kasi ang pinag-uusapan kanina ko pa sinasabi pareho tayong nananampalatayang dalawa Hindi naman ako nagpe-present ng peking pananampalataya dito. Diyos ko naman. Ang issue dito, sa'yo, kondisyon. May kondisyon ka. Ay, wala kang kondisyon. Ligtas pa rin kahit hindi kayo sumusunod sa Panginoon. Ay, sabi dito, ang nakikilala ng Panginoon Diyos, yung tumatalima sa Kanya. Sa inyo, hindi. Next question. Meron ka bang mababasa sa Biblia, verbatim, na ang pananampalataya, ito nakalagay na ang pananampalataya ay may kondisyon. Meron ka bang mababasa verbatim or wala? Wala verbatim pero ang usas nga wala nga Next question. Verbatim. Okay. Sabi mo, walang mababasa pala verbatim sa Bible na kondisyonal ang pananampalataya. Iko-confirm ko ang tanong sa iyo ay ito. Tama ba yung sagot mo na yon? Categorical ulit, bro. Yes or no? Yung sagot ko rin tama yun. Yes or no? Kasi yes, kasi nga yung pinag-uusapan natin dito sa'yo, walang kondisyon. Kaya nga, always save ka pa rin. Kahit suwail ka sa Panginoong Hesukristo, save ka pa rin. Hindi naman itinuturo na maging suwail ka para mananatiling ligtas ka. Next question. Eto, tama ba ang prinsipyo ng Diyos na kahit hindi tayo matapat, siya mananatiling matapat sa kanyang pangako? Tama ba ang Diyos? Yes or no? Yes, tama ang nakasulat. Pero, kung
Kung ikaw ay hindi tapat tapos hindi ka naman nagre-repent, hindi ka tunay na ligtas. Kasi ang tunay na sumasampalataya, nagre-repent yan sa kanyang mga kasalanan upang manatiling ligtas. Sana makuha mo yung punto ko. Next question. Okay, next question. Okay, sabi mo, tama po ang Diyos na kahit hindi tayo matapat sa ating sarili, siya ay mananatiling matapat. So tanong ko sa iyo, ano ang ibig sabihin na hindi matapat? Okay. Basta. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage na ating debate. Shoutout muna mga kapatid dito sa ating nasa live. Meron tayong halos 96 na nag-live comments dito. Sabi din, libre ang kaluwasan. Ron, yung nasa isip mo, puro negatibo. Shoutout din kay Bro MG Dagaw na hirapan sa tanong. Haha, kasi alam niyang ligtas siya. Nagbubulag-bulagan lang. Shoutout din kay Jerwin Busalan. Tulungan mo si Ron. Samson. Kinikilig na ata ang bibig niya. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Bro MJ. Nahihirapan sa tanong kasi alam niyang ligtas. Ito yung kanina mga kapatid. Kadasig sa pagtuo PM me sa osas na lalaban sa akin. Shoutout din mga kapatid dito kay Jerwin Busalanan. Dito sakpan karon palusot na haha. Sabi naman ni Save by Grace, Save by God's Grace. Ang pagtitiis na tinutukoy dyan ay hindi tumutukoy sa kaligtasan kundi hindi karapatan sa Diyos. Shoutout din kay Jake Dakula. Magandang gabi Brother Rasha. Ayan. At sa mga Muslim natin na mga friends. Lope El Panyo, ang sealed by Holy Spirit pwede ba maalis? Shoutout din mga kapatid kay Okay. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at ako tayo sa ating rebuttal. Mauna dito si Pastor Dino. Again, ang topic natin ay hindi mawawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Pastor Dino, your time starts now, bro. Okay. So nakita ninyo mga kaibigan, sa yung wala pong naitayo si Brother Ron, bagos ang ginawa niya, nag-commentary. Commentary without resolution. So dapat once na may comment ka, may resolution ka or remedy. Wala. Nag-commentary lang, then sunod-sunod. Walang puntos. Walang puntos. Bagos, alin po ba yung kondisyon mga kaibigan? Ang sabi po doon sa Bible, 2 Timothy chapter 2 verse 13, kahit hindi tayo matapat, mananatiling matapat ang Diyos sa kanyang pangako. So kung sinabi ng Panginoon ligtas ka, tiyak ligtas ka. Tyron, pag sinabi ng Diyos na ligtas ka, medyo ligtas ka. Hindi ka talaga tiyak na ligtas ka. Kaya nag-strawman siya eh. Sino strawman tayo sa stand? Bakit walang may tayo? And now, ang paksa, ulitin ko ang paksa, tinanong po natin, hindi mawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Tandaan po ninyo. Ang gumawa ng paksa, si Brother Ron. Pero tayo ang nag-affirmative. Bagkos ka ako, ngayon lang ako, first time ko, naka-experience ng isang debate. Negative ang nagbigay ng paksa, ipa-affirm niya sa affirmative. Na magne-negative siya sa paksa na pinili niya. Dapat, ang magbigay ng paksa yung affirmative. Kasi siyang tatayo eh. Baliktad nangyari. So, naging strawman. Una, naging strawman. Strawman na paliwanag. Na strawman pa sa paksa. Na strawman pa sa posisyon. Okay? Bagkos, napatunayan po natin, ang tatlo nating punto ay hindi man lang nasira. No? Hindi nagalaw. Una, kaya nga wala siyang may refute, paikot-ikot, pikot-ikot, naging commentator siya. Ibig sabihin ng commentator, opinion without resolution. Ngayon, ang unang punto pong walang kagalaw-galaw, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, hindi sa sariling gawa ng tao. Isabi ni Brother, wala daw siyang tutol. Di wala kami nasira. Pangalawa, ang pangako ni Jesus, no? Ang pangako ni Jesus ay ang buhay na walang hanggan. Walang kondisyon 'yun. Hindi rin daw tutol. Wala kami nasira. Pangatlo,
ang Diyos ay hindi nagbabago at tapat sa kanyang sarili at salita. Agree naman si Brother Ron. So, hindi man lang nagalaw ang ating tatlong puntos. Tatlong poste. So, nangyari, hindi siya kontra, nagkaroon lang siya ng komentaryo. Pero, dito magandang tanong natin sa kanya. Ang tanong po natin sa kanya, bakit pilit mo yung kondisyon na walang totoo? Ano yung kondisyon na sinasabi ni Brother Ron? Kung sabi niya, kondisyon ng pananampalataya, mawawala. Saan ka nakita mo mawawala ang pananampalataya? Sabi ko, alin ang mababasa sa Biblia na inagrihan ni Brother Ron? Baka yung kaligtasan, pero kaligtasan ang pag-uusap. Brother Ron, kung kaligtasan sa pananampalataya, walang pagbabago yan. Kung pananampalataya sa sarili mo, baka meron. Pero kaligtasan po, ang pananampalataya sa kaligtasan, walang pagbabago. Bakit po? Anong sabi ng Biblia? Ang pagtitiwala, ang faith, ay abideth forever. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Tinanong ko, alin ang mababasa, Brother Ron, sa Biblia? Yun pang pagtitiwala sa Diyos. Kaligtasan yun, ha? Ang pagtitiwala sa Diyos, mananatili yun or mawawala? Agree ka ba sa Biblia na ang pagtitiwala ay mananatili? Yes or no? Yes. Pero sabi niya, sa tunay pong mananampalataya. Ang follow-up natin dito, yun bang tunay na yun bang iniligtas ng Panginoon? Tunay bang mananampalataya yun? Yes or no? Yes. Hindi kung tunay na mananampalataya yung iniligtas ng Panginoon, hindi mananatili lahat yun, Brother Ron. Hindi walang minawala po doon na tao na sumampalatayang naligtas. Bakit ikaw na mismo ang may sabi na lahat ng iniligtas ng Panginoon ay tunay at ang pananampalataya ng tunay na yon mananatili? Sa stand mo pa lang, di ba ka na? Nakita nyo ang ganda ng tanong? Alin ang mababasa sa Biblia? Yung pagtitiwala, ang pananampalataya nila mananatili? At tama bang mababasa sa Biblia na ang pananampalataya ay mananatili? Yes or no? Yes, sabi ni Brother Ron. Pero, sabi niya, yung tunay na mga mananampalataya, hindi bang follow-up natin, yun bang iniligtas ng Panginoon? Tunay bang mananampalataya? Yes or no? Yes daw. Kung ang iniligtas ay tunay na mananampalataya, at ang pananampalataya nila ay mananatili, hindi Brother Ron, walang kondisyon doon. Wala pong minawalang tao doon. Bakit? Kasi ikaw na po mismo may sabi na hindi yun mapahamak. Tunay na mananampalataya yung iniligtas. So kako, ang Diyos ba'y nagliligtas ng peke? Kasi yung peke, mawala din kaligtasan eh. Hindi talaga tunay na ligtas eh. Hindi rin daw. Amen. Glory to God. Bakit? Yung mga iniligtas tunay, yung pananampalataya ng mga tunay, niniligtas ng Panginoon, mananatili. May nasira ka, Brother Ron? Wala. Yung komentary mo, na wala ka pang itinindig, na wala kang iginalaw sa presentation ko kahit isa, na-debunk ka pa, na-debunk mo pa yung sarili mong komentaryo. Yan yung gandang presentasyon. Ngayon, kung titingnan natin mga kaibigan, ginamit ni Brother Ron ang John chapter 15. Sabi niya, kita mo si Pastor Dino, si Brother Dino, hindi niya masagot yung ating tanong. Bakit? Kasi kontra ito sa usas ikay. Kondisyon ito. Kategorikal kontra ito. Paano naging kontra yung Brother Ron? Nagpapatibay nga po yan sa usas. Bakit? Kasi ang once saved, always saved, naligtas, preserve ang kaligtasan, nagbubunga. Yung pagsunod, pagbubunga. Efeso 2:8, 9 hanggang 10. Brother Ron, baka hindi mo alam. Kaya yung sumusunod dyan, tupa. Hindi tinutukoy dyan ang pagsunod, garanteya para manatili sila sa kaligtasan. Mali ka. Kundi yan ay bunga. Lalakad po sa katwiran. Bakit? Pagkos niligtas na, pagkos sila tupa na ni Kristo. Kaya nga po, brother, yung sa verse 26 ng John 10:26, hindi sila sumunod. Bakit? Hindi tupa ni Kristo eh. Yung tupa, brother, mga ligtas na.
pagmamay-ari na ni Kristo. Hindi mo naintindihan yon. Ngayon, kung titingnan po natin, ginamit niyo po dito sa John 10:26-27, wala pong kontra doon sa ating tindig. Bagkus nagpapatibayan na yung mga usas ay gumagawa ng katwiran ayon sa kalooban ni Kristo. Kaya sabi po ni Kristo, yung tupa ko na yon, na mayroong buhay na walang hanggan, na kailanman hindi sila mapahamak at walang makakaagaw kahit alinmang nilalang, hindi sila mapapahamak. No? Hindi sila mapapahamak. Walang kondisyon ang kaligtasan doon, brother. Pag sinabing mananatili, preserve, hindi yan kondisyon. Wala pong kondisyon sa kaligtasan na tinanggap. Yung pananampalataya, abideth forever. Basahin nga natin ito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Pananampalataya sa kaligtasan, ha? Baka pumunta ka pananampalataya sa gutom, brother Ron, mamaya. Baka pumunta ka sa pananampalataya sa pamumuhay, ha? Ang kaligtasan ay hindi pamumuhay. Para kayong MCGI. Okay, hindi natututo. Eto, basahin natin. Okay? 1 Corinthians chapter 13 verse 13, binasa natin kanina sa Tagalog, mananatili. Ang sabi po sa banal na kasulatan, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Yung charity, mga kaibigan, yung pag-asa, yung pananampalataya, ano po? Mananatili, abideth. Hindi ang taong mag-abide. Yung pananampalataya ng tao ang mag-abide. Ganun po katibay ang pananampalataya, once saved, always saved. Biblical na, makatotohanan pa, alam mo kung anong bonus? Tiyak ang kaligtasan mo pa. Kaya yung gawa, walang kinalaman, no, sa pananampalataya ng taong iniligtas ng Diyos para sa kaligtasan, ha? Hindi sa gutom. Walang kinalaman doon sa pananampalataya niya sapagkat yung pananampalataya ng taong naligtas ay manatili yon. Alright. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative. Brother Ron, your time starts now. Okay, so unang question ko. Upang manatiling ligtas, kailangan mo bang patuloy na mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang utos? Yes or no? Ano? Bakit po? Wala po doon sa pagtupad ng utos, brother. Mamuti lang ang mata mo sa Biblia. Wala kang mababasa na ma-preserve ang kaligtasan ng tao sa pagtupad ng utos. Bakit po? Old Testament nga eh. Sa panahon nga ni Moses, nalipol sila eh. Nagtupad naman sila ng utos. Marami pang nagtupad ng utos, mga eskreba. Wala mang naligtas doon, Brother Aaron. Next question. Okay, next question. Dito sa Pilipos 2:12, tanggap mo ba na ang always obey ha? Always obey ay kailangan upang maka-workout ng salvation? Yes or no? Ano? Kung ang workout mo ay, ang interpretasyon mo ng workout ay required. Workout, it means to exercise sapagkat ligtas ka na. Ang tinutukoy po dyan ay Christian living. Hindi po required para maligtas. Kaya maling interpretasyon mo, ginagamit yan ng MCGI, ginagamit yan ng RCC, ginagamit yan ng UPC, ginagamit yan ng mga INC, MCGI. Mga kulto yun eh. Kaya mali unawa. Next question. Okay. No, ang sagot mo no. So, paano mo ba babaliin ang talata na may kasamang always obey para maka-workout ang salvation? Sige nga, paliwanag mo. 10 seconds, Stroman. Paano babaliin? Bakit babaliin ang talata? Nakasulat na yan. Unawain mo ang talata na sabi ng Panginoon, mananatiling kaligtasan. Next question. Ibig sabihin, kasi para sa'yo, unconditional. So, ibig sabihin, pwedeng always obeyed, pwede ring hindi. Sagot natin. Wala pong aking sagot dyan. Bagos, ikaw nang umamin kanina, yung faith ng isang tao, yan yung mananatili, hindi ikaw ang mananatili. So mali ka na naman dyan. Strawman na pa iniisip mo, strawman pa interpretation mo. Kaya mali yung aral mo. Next question. Okay, so, base sa talata pa rin ha. If you cannot always obey,
you can still work out your own salvation? Yes or no? Pakiulit? Loaded? Okay. If you cannot always If obey, you cannot kasi always obey. unconditional ka eh. You cannot work out your own salvation. Stroman? Okay, dito tayo sa 10 seconds. Wala pong sinabing always obey. You cannot work out your own salvation. Mali. Bakit po tandaan po natin ang kaligtasan? Mali naman unawa yun sa workout to exercise, hindi to required. Okay? Dito sa John 15 verse 5, ano ang dahilan bakit nagbubunga ng maraming ang sanga? Dahil ba nananatili sa puno? Yes or no? None of the above, Stroman. Hindi siya connected sa pananampalataya ng taong naligtas, kundi ay Christian living ang tinutukoy. Next question. Okay. So, next question. Ito, senaryo lang ha. Kapag ang taong tunay na nananampalataya tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas, alam natin na walang relihiyon ng per se na makakapagligtas sa tao, no? What if baptist siya before Diyos at tagapagligtas ang pagkakilala niya kay Kristo? Ligtas pa rin ba siya kahit umanib siya sa ibang sekta na hindi na naniniwala na Diyos, pero at the same time naniniwala siya na tagapagligtas pa rin niya si Kristo? Yes or no? Ligtas pa rin? 10 seconds, Stroman fallacy. Una, ang assurance of salvation, guarantee of salvation, hindi nakabase sa anib. Hindi nakabase sa baptist kasi bago pa kami nanib sa baptist, saved na kami, preserved na. Kaya walang kinalaman, Stroman. Next question. Okay, so next question na lang. Tinanggap rin ba ni Sapphira at Ananias ang kaligtasang ibinigay ng Diyos? Yes or no? Tinanggap? Yes. Wala kang nabasang na impyerno sila. Ang Panginoon kasi nagpaparusa physical. For example, 1 Corinthians chapter 5, verses 1 to 5, na save sila bagkos madi-destroy yung physical. Wala kang mababa. Physical po ang na-destroy kay Sapphira at Ananias. Wala kang mababasa na napunta na impyerno kaluluwa ng dalawang yun. Wala. Next question. Sige, next question. Ano ang pagkakaintindi mo sa Romans 8:9 to 10? Para matawag na kay Kristo ka, dapat ang Espiritu ay tumitira sa iyo. Ibig sabihin ba kailangan ka mabigyan ng Espiritu Santo? Para Yes saan? or no? Paki-clarify ng question. Anong ibigay? Bakit? Anong reason? Ano ba ang pagkakaintindi mo sa Romans 8 verse 9 to 10? Kailangan bang mabigyan ka ng Espiritu Santo para patunay na ang Espiritu ay tumitira sa iyo? Yes or no? Mali. No. Bakit po? Hindi po nakabase dito na bigyan ka ng Espiritu para manira ang Espiritu sa iyo. Wala pong ganun, Romans 8:9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So, pinapakita po dito, yung walang Espiritu ay hindi sa Diyos. Ganun po kadali lang. So, wala pong tumitira dito para maging ng Diyos. Paano tinanggap ng tunay na nananampalataya yung Espiritu ng Kristo? Paano niya tinanggap? Alin? Pwede pa Paano ba i-clarify. niya- Sumabay ka kay Brasya. Paano ba niya tinanggap ang Espiritu ng Panginoon sa mga tunay na nananampalataya? Paano? Paliwanag mo. Okay. Ipaliwanag po natin. Siya po'y nakinig ng salita ng Panginoon. And Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, pagkatapos pong sila'y sumampalataya, no? Pagkatapos pong sila'y sumampalataya, pagkaligtas pala nila, pagkatapos ng sila naligtas, tinatakan sila ng banal na Espiritu. At meron din pong mababasa sa Acts chapter 2. Okay, next question. So malinaw na tinanggap ng tao ang Espiritu Santo nang hindi sila tumalima. Yes or no? Tinanggap. Yes. Kaya nga po, tinanggap nila ang Espiritu na walang kondisyon. Kundi, ang makita po natin doon, yan yung pangako na kung ang tao ay maligtas, tatakan siya. Okay mga kapatid, so dako tayo sa negative rebuttal naman. Brother Ron, your time starts now, bro. Okay, so muli magandang gabi sa lahat ng mga kapatid.
para kasing ang ano ngayon mga kapatid, ang pinag-uusapan namin ay parang inaakusahan tayo na kasi ang gusto siguro itindig ni ang gusto siguro marinig ni Dino sa akin ay yung peking pananampalataya. Bakit bakit ka makikipag-usap sa hindi tunay na nananampalataya? Kaya nga tayo nagdidebate dito eh. Kasi pareho tayong nananampalataya. Pareho tayong naniniwala sa kaligtasan. Pareho tayong naniniwala sa eternal life. Kasi sa inyo, kasi hindi ako nalalayo sa paksa, Pastor Dino. Once saved, always saved. Yung always saved ba? Totoo ba yan? Diyan tayo magtatagpo. Huwag mo akong akusahan na peking pananampalataya ba yun? Wala namang ganun eh. Parang ang dating kasi, nag-negative ako dahil peking pananampalataya ang tindig ko. Parang ganun ang gusto mong ipamukha sa akin. Ang pananampalataya nananatili. Tapos sabi mo kanina, ang pananampalataya lang ang nananatili. Pero ang sumasampalatayang tao, hindi. Teka, sino ba ang nananampalataya? Siyempre ang tao. Diyos ko. Bakit mo hinihiwalay yan? Tinanong kita kanina. Doon sa Ephesians, ito pala. Kapag sinabing faithful Christian, sabi mo, hindi pala totoong ligtas kasi, ano pa ibig sabihin ng faithful? Ano bang ibig sabihin ng faithful Christian? Hindi tunay na ligtas? Kasi yung usas nyo, hindi ko talaga maatim kung ano bang ang gusto nyong iparating. Tapos ang faithful Christian, hindi pala totoong ligtas. Pero yung suwail na tupa, ligtas. Diyos ko. Diba? So, tinanong kita kanina, upang manatiling ligtas, kailangan mo bang patuloy na mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos? Sabi mo no. Ano? May nananampalataya ba na hindi minamahal ang Diyos, Pastor Dino? May tunay na ligtas ba na hindi mo minamahal ang Diyos? Kasi base dito sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. May condition Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sabi mo, no, kasi hindi naman kailangan ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi ito utos na sinasabi ko sa Old Testament, yung tagubilin ng Panginoon si Kristo. Na ibig sabihin, nananatiling ligtas ka, hindi mo minamahal ang Panginoon. Ibig sabihin, o at the same time, optional lang. Parang ganito. Love mo ang Panginoon ngayon, bukas, hindi na. Tapos later on, love na naman. Kasi ang pagsunod sa utos ay walang kinalaman sa pananatiling ligtas ninyo. Parang he loves me not. Parang ganun mga kapatid. So dito no, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Teka, baka nakakalimutan nyo. Sinisitas nyo ito lagi, itong verse 16 to 17. Ang yung spirito sa inyo. One save, all save. Pero, walang pag-ibig sa Diyos. Yan yung concern ng verse by verse. Hindi inuunawa yung naunang bersikulo. Kasi, ang ano nyo kasi, kahit suwail kayo sa Panginoon, ay nananatiling ligtas pa rin. Yung sinasabi mo kanina sa 1 Timothy 2 verse 13, walang sinasabi dyan na ang nananatiling tapat ay ligtas pa rin. Walang ganun.
Kahit hindi tayo tapat sa Panginoon ay ligtas pa rin. Walang ganun, walang nakasulat na ganun, Pastor Dino. Intindihin mo. Siyempre, matapat pa rin ang Panginoon kasi alam niya yung taong nananampalataya ay nagre-repent sa Kanya. O sa inyo, kahit hindi saklaw yung repentance sa pananatiling ligtas ninyo. Kanina, huling-huli ka na eh. Doon sa John 10 verse 27 to 28. Pwedeng mag-follow, pwede rin hindi. Ibig sabihin, optional. Suwail na ligtas, ligtas na suwail. Oh, paano mo yan i-reconcile doon sa Filipos 2:12? Always obeyed. Ang nakasulat ba doon? Teka lang. Ano bang nakasulat doon? Unless nakasulat dyan, wherefore my beloved, as you obey, not now, obey later, tomorrow, disobedient, yun bang nakasulat? Kasi yung pagsunod mo sa Diyos, optional lang. Obey now, obey later, tomorrow, disobedient, okay lang kasi ligtas pa rin. Kaya nga, work out eh. Hindi naman yan sasabihin ng Apostol Pablo doon sa church kung hindi niya naintindihan ng mga tao ano ba yung workout. Bakit may always obey? Isa inyo, unconditional kahit walang obedience. Maka-workout pa rin. Di ba? Yun ba ang tinuturo natin? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, always save. Diyan tayo magtatagpo. Huwag mo akong akusahan na yung peking pananampalataya, parang ang gusto mong ma-expect sa akin, ang tindig ko, peking pananampalataya para maka-negative ako sa'yo. Wag ganun. Sabi mo kanina, kahit hindi matapat, ligtas pa rin. Idoktrina nyo yan eh. Wala mang sinabi doon sa 2 Timothy 2 verse 13 na kahit hindi tayo matapat sa Panginoon, ligtas pa rin tayo. Wala namang ganun ah. Mahirap kasi na yung nakikipagdebate tayo tapos iisipin natin yung kausap natin hindi na naniniwala sa eternal life. Kayo ang nag-aakusa. Kasi given na dito na pareho tayong nananampalataya. Pareho tayong nangangaral ng kaligtasan. Ang kaibahan na natin yung approach. Kasi sa inyo, always save. Ilalabas doon sa talatang ginagamit ko, hindi na always save. Kasi once saved, always obeyed to remain saved. Diba? Doon parang nasa sa John 10 verse 27 to 28, wala na. Sabi mo unconditional 'yun eh. 'Di ba? So kailangan pala para mananatiling ligtas ang tao, kailangan may gagawin siya sa kanyang sarili. Always obeyed. Sa whole context ng Philippians 2:12. How can you work out kung ang ginagawa ninyo obeyed now, obeyed later, optional, inconsistent obedience? Kasi nga hindi daw saklaw sa kaligtasan. Ang punto ng ating usapin ngayon, yung kondisyon ng pananampalataya ng tao. Kasi yung kondisyon ng Diyos na eternal life, given na yan. Kasi pareho tayong nangangaral ng kaligtasan dahil pareho tayong nananampalataya. Correct? So, tinanong kita, tanggap mo ba ang always obey ay kailangan maka-work out ng service? Sabi mo, no. Paano mo ba? Nakasulat doon, always obey, di. Kaya nga, tinanong kita, paano mo yan mababali? Ang talata, ang nakasulat dyan, always obey. May kinalaman sa workout ng salvation.
malinaw ang sabi, ang tindig mo talaga kanina pa. Unconditional. Okay, dako tayo sa ating second cross ng affirmative. Pastor Dino, your time starts now. Okay, Brother Ron, lagi mo pong binabanggit yung always save, yung one save, always save. Dapat sabi mo, dyan tayo mag-usap sa always save, yung one save, always save. Ano ang pagkaunawa mo, bro? Ito, yun bang one save, always save? Nagtuturo ba ito na mawawala ang kaligtasan? B, mananatili ang kaligtasan? 10 seconds lang. O, tama. Kasi ang always save, kasi iba ang pagkaunawa mo. Kasi one save, always save, sa doktrina nyo yan eh. Yang tinuturo ng Biblia, yung mga churches, tinuturuan para hindi mawala sa kaligtasan. Next question. So sa makatuwid, hindi mo alam ang one save, always save sapagkat hindi mo alam kung yung one save, always save ay mananatili o hindi mananatili. So, ulitin ko yung tanong sa'yo. Yun bang one save, always save? Nagtuturo, mawawala ang kaligtasan o mananatili ang kaligtasan, Brother Ron? Siyempre, mananatili ang tao Amen. base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Wala namang tutol dyan eh. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin, yung kondisyon ng tao sa kanyang pananampalataya. Kanina, huling-huli ka na. Kasi, yung ligtas para sa'yo, suwail. Kondisyon yun ng tao eh. Mayroon bang suwail na nananampalataya? Okay, sabi mo, ang turo ng one save, always save ay mananatili. Kamo? Tanong, tama ba ang Diyos na ang sabi niya sa Isaiah 51 verses 6 to 8 na ang kaligtasan ay mananatili? Tama ba ang Diyos o mali? Yes, tama ang nakasulat at tama ang Diyos. Wala tayong pagtutol dyan. Ang issue dito, yung yung stand mo. Kasi para sa'yo, ang tunay na ligtas na nananatili ay suwail. Next question. Ang sabi mo, ang one save, always save ay mananatili ang kaligtasan. At sabi mo rin, tama ang Diyos sa kanyang turo na mananatili ang kaligtasan. Ito, Brother Ron, i-confirm ko ulit sa iyo. Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes, tama ang sagot ko at mali ang tindig mo. Kasi yung tindig mo, hindi ka talaga totoong ligtas. Kasi ang sabi ng ang talata ay yung totoong ligtas ay hindi suwail. At ang nakikilala ng Panginoon, yun yung nagsisunod sa Kanya. Next question. Okay. Sabi mo, sabi mo, yung ligtas ay hindi suwail ka mo. Si Paul ba, yun bang suwail ay nagkakasala? Yes or no? Siyempre nagkakasala, pero kaya nga mayroon condition ang pananampalatayang tao, as long as nagre-repent tayo ng genuine na repentance sa Panginoon, siyempre ligtas. Sa inyo, hindi. Kasi unconditional kayo, kahit hindi kayo mag-repent, ligtas pa rin. Ang linaw ng sagot mo kanina, hindi kailangan ang mag-follow or optional lang. Pwede mag-follow, pwede rin hindi. Next question. Ang sagot, ang tanong ko ito. Sabi mo, yung suwail ay nagkakasala. At si Paul, nagkakasala si Paul, siya ay ligtas. No? Siya ay ligtas, mababasa natin sa Efeso 2:5. Ngayon, si Paul ay nagkakasala, at sabi mo, at si Paul ay ligtas, at sabi mo nagkasala ay suwail. Tanong, si Paul ba na siya ay ligtas, at siya ay nagkakasala? Suwail ba si Apostle Paul? Yes or no? No. Hindi siya suwail sa sa tunay na ligtas. Kasi siya ay nangangaral ng repentance, Acts 26:20 yata 'yon. So ibig sabihin ginagawa niya din 'yan. Ibig sabihin upang manatili siya sa kaligtasan, nagre-repent siya. Next question. Okay, so base sa iyo kanina sa akusa mo sa amin, yung ligtas, hindi yon suwail. Sabi mo, kasi ang definition mo ng salitang suwail ay nagkakasala. At si Paul ay naligtas, at sabi mo ay nagkakasala.
pero hindi siya suwail. So sa makatuwid, Brother Ron, tanggap mo yung aral mo, yung turo mo, na meron talagang tunay na mananampalataya na nagkakasala, na ligtas, na hindi suwail ang tawag doon? Yes or no? Pwede bang Mr. Moderator? Yes or no? Parang loaded kasi yung niya eh. Mahaba. Use Ano your ba 10 ang- seconds, bro. Or ano ka ba? Magka-clarify ka? Oh, clarify pwede. Okay, pwede naman. Okay, moderate. Pero depende yan Okay. kay Pastor Dino, ha. So, I-clarify bro Ron, natin yan. wait lang, bro Dino. So, muna si bro Ron dito, tapos anong clarification mo, bro? Medyo mataas kasi yung niya. Hindi Okay. ko alam kung saan ako sasagot. Okay. Saan Pastor ako Dino. mag-yes or no. Okay. Ito kasi moderator, i-clarify ko na lang din ang objection ito. Sige, proceed. Okay. Ito moderator, ang i-clarification sa kanya. Sabi niya kasi, nakusahan niya ako kanina, ligtas ako. Hindi daw tunay ako na ligtas kasi sabi niya, suwail ako kasi nagkakasala, ligtas pa rin. So si Paul, ang definition ng salitang suwail, moderator, ay nagkakasala. So ngayon, si Paul, naligtas, pero nagkakasala. So therefore, suwail si Paul. Ayon sa definition niya. Pero sabi niya, hindi daw suwail si Paul. So sa makatuwid, Brother Ron, tanggap mo na ngayon, yung ligtas na nagkakasala, yung tunay na ligtas na nagkasala, ay hindi suwail yon ayon sa tindig mo. Yes or no? Tanggap mo ba daw? Yes or no? Magte 10 seconds na ako. Proceed. Hindi ko kasi maano yung Time resume. Ang- 10 seconds. pinakatanong niya eh. Ang patungkol naman kay Pablo, tunay na napalatayon kasi pinili niyo ng Diyos eh. Apostol sa mga hintil. Pero ang Next pagkakaiba question, kasi 10 seconds. sa kanya, sa Next inyo question. ay Next question. Ngayon, next question. tanggap mo pala si Paul ay nagkasala, sabi mo, tunay na ligtas, hindi pala suwail, yung tunay na ligtas na nagkasala. So sa Hindi. makatuwid, Brother Ron, tinitindigan mo ulit yung stand mo na yon na yung ligtas, yung tunay, na nagkasala ay hindi suwail ang tawag doon. Tama? Yes or no? 10 seconds. Ang tunay Proceed. na Tama, 10 ang seconds tunay naman. na ito kasi kasi yung tanong mo eh. Ang tunay na ligtas kasi, ang tunay na nananatili kasi ang nananatili eh. Nagre-repent 'yon. Next Sa question, inyo 10 wala, seconds. unconditional kayo. Last 1 minute. Okay. Sabi mo na natili. Saan sa Biblia mababasa si Paul na nagkasala, naligtas, litra por litra ha, na natili si Paul sa kaligtasan? Saan mababasa? Meron ba wala? Wala Verbatim. akong maano na verbatim sa ngayon. Mm. Sige, next question. Para So sa makatuwid, susunod na tanong. Tama ba ang Diyos na yung sumampalataya ay hindi yun mapahamak at hindi yun mawawala? They will never perish. Tama ba ang Diyos doon sinabi niya? Yes or no? Yes, tama ang Diyos kasi hindi naman issue dito ang kondisyon ng Diyos eh. Kasi ang lalabas kasi dito, parang inaakusahan mo ako na hindi ako nanampalataya sa Diyos kasi hindi ako naniniwala sa mga salita niya. Pareho tayong nanampalataya. Doon tayo magtatapo sa kondisyon ng tao base sa kanyang pananampalataya. Yung ibinibigay na eternal Next life ng question. Diyos, syempre, para yung sa nananatili Okay. sa kanya. Sa Pilipos Time. chapter 2, 7 verse 12. minutes time. Alright. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. So shoutout mo na sa ating nasa live kay Joseph. Sabi niya, Dino, si Paul nagkasala noon pero nung siya ay maging apostol, hindi na siya nagkasala. Romans 6:1-2. Jerwin Busalan, congrats Pastor Dino. Pfizer Rose Cloud, pampadami lang ng membro yung OSAS. Shoutout din kay Libre ang Kaluwasan, mahiya ka naman sa sarili mo, Ron. Shoutout din kay Prof. Manny, Kita mo. lecture ako dyan, clarifying what is a conditional statement and what constitutes conditional statements. Shoutout din kay Benji Popoy at sa lahat ng mga ROG, babaan mo Dino, mataas daw. Shoutout din mga kapatid kay Joseph Memoration. Walang ligtas sa mga taong nagkakasala pa dahil sa Diablo sila, sabi ng talata sa unang Juan 3:8. Shoutout din mga kapatid dito kay Joseph at kay Jerwin Busalanan. Osas na Ron, congrats. Shoutout din kay Arwin. Ayan, talo si Dino sa debate na to. Congrats sa UPC. Shoutout din mga kapatid dito kay Charwin Tagwalan. Ayan, kay Alexander Santos. Shoutout sa iyo, bro.
Dako tayo sa ating final conclusion. Mauna si Brother Ron bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa na hindi mawawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Brother Ron ng UPC, your time starts now. Okay, once again, salamat Mr. Moderator. So, nakita nyo naman mga kapatid at viewers and listeners, no? Ang paksa natin, hindi mawawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Ang kondisyon ng Diyos ay given na sa usaping ito. Sino ba namang nangangaral na hindi na naniwala sa salita Diyos ko naman? Pareho kaming nananampalataya dito mga kapatid. Ang kaibahan namin, yung always save ba? Tama ba yun? Kasi sa kanya unconditional, always save pa rin kahit optional lang ang obedience. Obey now, obey later, tomorrow obey naman, next month disobedient. Ganon ba ang nananatiling ligtas mga kapatid? Ganon ba kayo magturo sa mga membro nyo? Ha? Malinaw kanina pa lang sa sa tanungan pa lang Pastor Dino, no? Uulitin ko talaga to. Sabi ni Jesus Christ, I know them. Kilala niya mga kapatid, ha? I know them and they follow me. Hindi sinabi, I know them and they are obedient now. Later on, disobedient. Yung follow dyan, describe an action. I-check nyo ang morphology. I-check nyo. Naka-verb yan. Ginagawa yan eh. Ang tanong, kailangan bang gawin yung pagsunod upang mananatiling ligtas? Ang sabi ni Pastor Dino, no. Ibig sabihin, siya ang kumukontra doon sa talatang ginagamit niya. John 10 verse 27 to 28, siya ang kumukontra kasi ang sabi doon, I know them and they follow me. Hindi natin pwedeng pamalian yon. I give them eternal life. Kasi nga, ang nananatili kay Kristo, yun yung tunay na may eternal salvation. Di ba? Ngayon, yun yung highlight ko talaga kanina pa sa unang tanungan ko sa kanya. Doon pa lang, wala na eh. Ibig sabihin, we conclude na merong ligtas na suwail talaga. Kasi obey now, obey later, tomorrow, disobedient na naman. How can you work out your own salvation? Filipos 2:12. If you do not always obey, base sa konteksto ng talata. Di ba? Mayroong always obeyed upang manatiling ligtas. Lagapak na yung always save nyo. Parang hindi na one save, always save. Parang ganito na, one save, always obeyed to remain saved. Parang ganun. O pwede rin nating palitan, one save, not really saved. Kasi sa umpisa pa lang ng pananampalataya nyo, wala kayong pagtalima. Para sa inyo, yung pagtalima ay tawag nito, hindi saklaw sa totoong kaligtasan. Sa umpisa pa lang ng pananampalataya nyo, wala kayong pagtalima. So sa umpisa, kayo pala ang ligtas-ligtasan. Hindi one saved, not truly saved talaga. Di ba? So, yun, sa unang cross pa lang, wala na, ulitin ko na naman. No ang sinasagot mo dito. Kung hindi kailangan, optional, pwede mag-follow, pwede ring hindi. Saklaw, ito ng kondisyon ng pananampalataya ng tao eh. Again, mga kapatid, pareho kaming nananampalataya dito. Pareho kaming nangangaral ng kaligtasan. Ang kaibahan namin, yun ang always save. Base sa kondisyon ng pananampalataya ng tao. Huwag naman sanang akusahan, lalo na sa comment section. Huwag naman tayo akusahan na peking pananampalataya yung tinitindigan ko. Diyos ko naman. Huwag naman ganun. Diba?
So, lalabas talaga. Tinanong ko siya, yung nagsisunod sa kanya o yung sunod, pwedeng hindi. None of the above daw. Ang linaw doon sa John 10:27 to 28 eh. I know them and they follow me. O, kung hindi ka nag-follow, ligtas ka pa rin? Sa kanila, ligtas. Kontra na doon doon sa Panginoong si Kristo. Hindi na, one saved, not truly saved. Wala. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na hindi mawawala ang tao sa kaligtasan base sa kondisyon ng kanyang pananampalataya. Your time starts now. Ayan mga kaibigan at kapatid, una pong presentasyon natin, tanungan natin kay Brother Ron, rebuttal natin, tanungan ulit kay Brother Ron, tumba man siya. All in all, talo siya sa debating ito. Bakit? Umamin na naman. Sabi ko, yun bang one save, always save? Mananatili, turo pa ng one save, always save, mananatiling kaligtasan o mawawala ang kaligtasan? Siya mismo sumagot, mananatili ang kaligtasan. Kung mananatili ang kaligtasan, tama ba yung Diyos na sinabi ng Diyos mananatili ang kaligtasan? Yes or no? Tama! Hindi knockout ka ulit. Unang tanungan, knockout. Ikalawang tanungan, knockout ulit sa rebuttal. Pero yung tanong niya sa akin, wala. At ito pa, alam mo argumento mo, Brother Ron? Harap-harapang sabihin ko sa'yo, bulating argument. Parang bulati makipag-argue. Bakit po? Yung strawman ba, inaakusahan tayo, na sumagot tayo, optional daw, sa Juan 10:27-28. Ang sagot ko doon, none of the above. Paano naging optional ang none of the above? Ibig sabihin ng none of the above, wala sa pinagpipilian mo. Nag-conclude ka ng optional. Diyos ko, Mariusip Maria de Garapon, Brother Ron. Aralin mo muna yung definition ng salitang optional at none of the above. Kung ang kahulugan ba ng none of the above, optional. Pabihira. Yung optional, yung boss. Ano ka ba? None of the above, wala doon. Yan, Brother Ron, simple lang. Inakusahan mo ako sa 1 27, 27 to 28. Bakit none of the above? Kasi walang kinalaman yung pag-follow doon sa kaligtasan. Bakit? Ito challenge ko sa mga Pentecostal, United Pentecostal, mamuti lang ang mata ninyo, wala kayong mababasa sa Juan 27 hanggang 28 na mananatili ang kaligtasan sa pag-follow nila kay Kristo. Conditional daw nagawa, verb daw. Wala kang nababasa, mamuti mata mo dyan. Wala. Kanina pa kita sinusiw daw niyan eh. Ito sa Philippians chapter 2 verse 12. Obey now, disobey later. Obey now, disobey later. Nakakabingi. Yung interpretation mo, Brother Ron, makinig, galekturan kita. Basahin natin. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more, in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out. Hindi work for. Iba ang work out sa work for. Ang workout, natanggap mo na yung kaligtasan, so therefore, magbubunga po yan ng good works. Hindi po required yung good works to gain salvation, Brother Ron. Upi na ubi liter, walang kinalaman yung ubi. At saka agree ka na may eternal salvation na hindi, na walang kinalaman ang gawa. Kaya sabi ko sa'yo, argumento mo, bulati. Bakit? Pabalik-balik sa puwit yung bulati sa buntot. Pikot-ikot, balik sa buntot, balik sa buntot. Ganon yung argumento mo, nabubutata ka na, ina-accuse mo, na nasinagot ko na, which is, bintang mo lang pala yun kasi hindi mo naunawaan yung boss at saka yung optional. Pambihira ba naman kasimpleng unawa? Okay? Ngayon, tinuruan na kita yan. Tinuruan na kita dyan. Kaya, sinabi mo kanina, ng kaligtasan ay mananatili. Tapos kontra ka sa amin na walang kondisyon ang kaligtasan. Hoyo! Para ikaw ang magkondisyon sa Diyos ay binigay niyang kaligtasan. Kasi ikaw ang manatili. Sino ka ba ron? Para kondisyonan mong Panginoon. Gagawa ako, Panginoon, basta ibigay mo yung kaligtasan sa akin. Paluin ka ng Panginoon eh. Bakit siya nagliligtas, hindi ikaw? Yung kaligtasan po, regalo. Kondisyonan mong Panginoon sa regalo. Saan ka nakakita, Brother Ron, na yung binigyan mo ng regalo?
Yung inaanak mo, may kondisyon. Pambira pa namang interpretasyon niya ng Pentecostal, oh. Mag-aaral nga kayo ng proper hermeneutics. Ngayon, ang kaligtasan, tandaan po natin, ay kaloob ng Panginoon. Wala kang ambag doon. Kundi yan ay bigay ng Diyos na walang bayad. At siya yung magpipreserve, hindi ikaw. Wala kang karapatan para i-kondisyon ng Panginoon. Bagkos hamak ka lamang na kinahabagan no, ng biyaya ng Diyos. Ganun po kalinaw ang Biblia. Kaya ron, sumampalataya ka sa Panginoon upang ikay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Usas ka. Yun yung mababasa natin sa Bible. Walang condition. Walang condition. Ang pananampalataya, nag-agree ka, mag-a-abide. Ang kaligtasan, mag-a-abide. Yung tao na yan, walang mawala kahit isa. Kaya, yung sa John chapter 10, 27 to 28, wala condition doon. Time. Sa Okay, kaligtasan. so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Baptist and UPC. So, before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Unahin natin, Pastor Dino. Ayan, magandang gabi sa lahat. Unang-una po, no, salamat po sa Panginoon na kung saan nanatili yung tamang aral, no, dala ho natin ngayon. At alam ko, sa katotohanan ng inyong narinig, kayo po ang bahala magpasya. Pagpasyahan po ninyo, pag nilay-nilayan yung mabuti, alin yung nagtuturo ng tama, alin yung may sense, alin yung may puntos. Tingnan po ninyo. No? Tandaan po natin, tayo po ay temporaryo lang tayo sa mundong ito. Pero yung pangako ng Panginoon, kung ikaw sasampalataya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At pangalawa, nagpapasalamat po tayo sa platform pong ito kay Brother Rasha. Salamat sa patas at napakagandang treatment sa amin ni Brother Ron. At sa ating kausap si Brother Ron, maraming salamat Brother Ron sa napakaganda po nating debate ngayon. No? Sana po ay natuto ang bawat isa sa atin. Sa lahat pong manunood, maraming salamat sa iyong pagsuporta. Sa lahat pong nag-aral dyan, tulad na sinasabi ko, hindi puro po puot ang meron sa inyo kung against kayo sa One Save, Always Save. Mag-aral kayo, huwag kayong umasa sa TV lamang. Ayan po. At kami po ay inyong masusundan o masubaybayan na sa TikTok po kami. Ang pangalan po natin ay Undefeated OBFD, Original Baptist Faith Defender. Tayo po doon ay nakikipag-discussion sa iba't iba pong mga defenders o religion. At meron din po kaming YouTube channel, Original Baptist Faith Defenders, kung gusto po ninyo manood ng mga debating nakaraan at ipopost po namin, ay subaybayan po ninyo. Meron din po kami sa Facebook page, may Facebook page din po kami, Original Baptist Faith Defenders. Ayan po, sa lahat pong gusto maghamon sa amin, nakita ko kanina, hindi ko na maalala pangalan, mag-PM lang po kayo, hindi po kami uurong. God bless at magandang gabi po sa atin lahat. Ron, pasalamat. Okay. So once again, maraming salamat sa unang-una sa Panginoong Diyos sa wisdom na kanyang ibinigay sa atin, no, sa usaping ito. So magtatapos ang debating ito, ang tunay na panalo pa rin ay ang salita ng Panginoon. So hindi natin pinag-aaway ang nakasulat sa Biblia, pagkos ito po ay nire-reconcile natin, no, sa base sa pagkakaiba natin sa view natin. So, ikalawa, ako ay nagpapasalamat sa aking kausap ngayon, si Pastor Dino. So, first time ko rin naman na, I think, 4 na beses na talaga. Sunod-sunod nakausap ko si Pastor Dino. So, magaling na defender ng Baptist. So, mas maraming Baptist na din ako nakakausap. Pero so far, no, si Pastor Dino pa rin ang medyo mas sa kanila. Then pangatlo, sa platform ni Brother Rasha at kaya sa ating butihing moderator, no, na patas sa pagmo-moderate at wala din kaming sawa na magpa-moderate sa kanya kasi kita naman natin mga kapatid na wala talagang bias ang pagmo-moderate niya. So at sa huli, sa ating mga nanonood, no, i-review niyo itong debating ito. So, at sana may napurutan kayong aral sa aming pag-uusap ngayon. At hangad ko po ay maging
ano tayo sa ating pagsasaliksik sa katotohanan. So yun, at maraming salamat sa ating lahat. God bless to all. Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dating dalawang debatista, kanina merong mga hamon, pwede kayong mag-debate dito sa aking platform. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform, mga kapatid. Na. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, at sa aking Facebook, Rasha Vista, mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. Kung gusto nyo magsuri sa Baptist, you can follow Pastor Dino. At syempre kay Pastor Ron sa UPC, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.